Hello, magandang umaga, gabi, hapon sa inyong lahat, mga kababayan. I-upload na po natin yung part 3 ng interview ni Congressman Barbers ni Gretchen. No? Masyado kasing mahaba, kababayan. Hindi ko madire-diretso. Kaya ito, inati-hati ko na lang para mayroong part 3. Kaya maraming po salamat. Pakinggan niyo po ulit ang interview ni Barbers. Diba? I'm sure you would want that. Diba? Well, So that we can control on a the spread personal of note, fake news and regulate and make people accountable if they indeed violate such a law. No, it's a flimsy argument to say that mag-file kayo ng kaso. Hindi naman ganun kadali yung pagpa-file ng kaso, di ba? Na kaya nga namin kayo tinatawag eh. Magbigay kayo ng suggestion. Huwag niyong awayin yung naghihingi ng suggestion sa inyo. As simple as that. Congressman, after 2 hearings, what kinds of laws are you looking at? I believe there is a proposal to secure or to... Pakinggan mo yung sinabi niya. Sinabi ni Congressman Barbers na nangihingi lang sila ng suggestion. Huwag niyo daw awayin yung nangihingi ng suggestion. Ngayon, tinatanong siya ngayon ng reporter, anong laws ang ipapasa mo, sir? Diba? Ibig sabihin, meron bang congressman na manghihingi ng suggestions sa mga vloggers? Kasi ang gusto talaga nilang mangyayari, papuntahin talagang vloggers para mapakulong. Kaya nga na-allergic na yun. Pangako mo sir na under oath, na wala kang ipapakulong na vloggers. Sigurado sir, mag-uunahan niya dyan pagpunta. Bakit? Gusto rin makita yan sa camera. Gusto rin niya sumikat ng mga yan. Sikat na sila. Gusto pa nila sumikat lalo. Kasi siyempre, harap ng camera yan. Nibisigan ako ni Congressman Barbers, ng TRICOM, ng ano. Diba? Pero, maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Gusto rin sumikat niya. Pero, kung pumunta sila dyan para ipakulong mo lang, hindi talaga pupunta yan, sir. Hindi talaga pupunta yan, sir. Tuloy natin ang interview ulit niya. May tanong si Gretchen, ano rong batas ang gagawin mo? to require social media platforms to secure a franchise from Congress to operate in the Philippines. Can you tell us more about that? Yeah, that's one. But we're still studying it. No? We wanted the experts to study that further because we wanted to look into the amending the PSA Act, no, or the Public Service Act, no. Siguro baka maisama dyan. Isipin mo, mga kababayan, kailangan na raw kumuha ng franchise. Yung mga vlogger, yun ang pinag-aaralan nila ngayon. Na dapat may franchise yan. Para ano? Para makontrol nila yung ilalabas ng mga vlogger. Para hindi na sila mapatikos. Talagang pinipigilan nila sir ang spread ng pagbabatikos ng mga vlogger. Kung ayaw ninyong mabatikos, kagagalang-galang mga barbers. Tingnan niyo po rin po yung mga ginagawa niyo. Saan ka makakita ng pinag-aaralan nila ngayon? No? Kailangan may mga franchise yan. Only in the Philippines. Sila lang ang nag-ano ng... Okay, tuloy lang natin yung kaligayahan ni Congressman Barbers. Ni social media. Second, bakit may proposal for the social media platforms to secure a franchise from Congress? Because according to them, no, they're bound by the rules imposed on them by their mother company abroad. No? Teka muna, dito kayo nag-uopisina, dito kayo nagbi-business eh. Hindi ba dapat dito rin kayo ma-regulate, dito rin kayo magbayad? These guys are making so much money. YouTube, Facebook, what else? All these platforms. And they always say that we have an office abroad and they're the we ones actually do have regulating laws already that tax them. So meron na pong in place na batas na nagre-require na batas? magbayad ng buwis. Oh. Yung mga Anong batas? platforms. Anong batas?
yung e-digital VAT services. Oo. Okay. Oh. So meron na po yun. Kumbaga kaya nga, nabubuwisan na po exactly. sila. You mentioned Oo. that, Gretchen, no? May digital tax na sinasabi doon sa Lazada. May digital tax doon sa Shopee. Yung mga shopping online na Mhm. digital services, ang meron, no? Pero yung platform, halimbawa itong No, even Facebook, I YouTube. believe, and YouTube, they are paying from ads, commercial Oo, ads. They are mismo. paying taxes Yeah, to the because BIR. withheld yun, automatic yun. But in the amount of money that they make for the whole year, are they paying taxes to the BIR? The BIR, in that particular hearing, said, well, voluntary kasi yung pagbabayad ng mga platforms nila at saka yung mga vloggers that monetize no, in these platforms. Hello, sir, kinakaltasan na po yan sa Amerika pa lang bago ipadala sa kanila yung vlogger. Anong kita nila sa pagbablog. Kinakaltasan na po doon. Tapos pagdating ba po dito, nagbabayad din po sila sa BIR natin. Meron po yan, sir. Kaltas na po yan. May kaltas po yan bago po. Kahit nga lang mga star eh. Ang hirap-hirap nga, mga bigay-bigay lang ng kinakaltasan po nila yan. Tapos, iba pa yung mga yung sa stream ads. May mga kaltas po lahat yan, sir. Tapos, bikad pa yun. Pag yung kita nila sa buong taon, may kaltas din po sa BIR dito yan. May batas na po tayo dyan, sir. Ano pa bang batas ang gusto mo? So I guess, Tuloy we really natin. have to look into this. Mm, Bakit ba yung ibang bansa, no? Bakit ba yung Egypt, China, Singapore, they all have regulatory policy. Di ba? Meron silang policy na hindi ka dapat mag-abuso dun sa paggamit mo ng social media platforms. Bakit sa Pilipinas, hindi ba natin pwedeng gawin yun? The Well, fact Congressman, that if broadcast journalists, meron kayong KBP, yung mga journalists sa print, meron silang NUJP. Yung mga advertisers, meron din silang PANA. And these are all rules that actually regulate them so that it will prevent abuse or But, Congressman, the spread of fake news and misinformation. if you put that in the hands of Congress, isn't that also prone to abuse? On one hand, it can strengthen it. On the other hand, it can also be prone to political pressure, political persuasion. Why the Congress as the arbiter of all of this? Why Congress? Is because Congress is the one that craft laws. No, it doesn't actually. I absolutely agree with you. No? Bakit Congress? Kasi there were stories or there were incidents that some members of Congress have probably overstepped or overreached. Pero in this case, if they feel that they can be regulated by a non-government office, okay lang sa atin yun. Kaya nga humihingi tayo ng opinion nila. And maybe, like you're a broadcast journalist, you can also share your opinion or suggestions with us. And we will take them all in. It's not as if it's Congress who's going to control and regulate it. Hindi. Kung gusto nyo kami, pwede naman kami. O ang gobyerno. Di ba? Kung gusto ninyong private or NGO yan or whatever it is, like KBP, NUJP, PANA, kayo nang bahala dyan. What we want to hear from you is what is your opinion and what is your suggestion as far as one, code of ethics is concerned. Discipline, accountability, just like what you guys are bound by the KBP rules. Well, Congressman, what will happen if these vloggers and influencers continue to skip the hearings? At pangalawa, it is not just them who actually did not appear. Also Facebook, also TikTok. YouTube was there, but the two biggest platforms did not attend the hearing. Ano po mangyayari? Well, I only have my opinion, but of course I will submit to the wisdom of the three chairmen of these three committees. Participant ako dyan because I was one of those who delivered the privilege speech against fake news. No? Kaya yan ang role ko. Pero sa TRICOM na yan, it is chaired by, the lead chair is Congressman Dan Fernandez, and the Committee on Public Information chaired by Congressman Joboy Aquino,
and the ICT committee chaired by Toby Chanco. So sila yung magde-determine, sila yung basta ito kasi I think it is let us disabuse the minds of people that it is Congress who wants to control the regulatory policy. No, if you feel kasi tayo kaya nga in aid of legislation itong hearing. If it appears in that committee, In aid of legislation. Pero, bakit kayo nagko-contempt, sir? Kumpara sa, lehislatura. Pero, kinukontempt ninyo pag mali yung sagot ng mga vlogger. Kaya sila nag-ano dyan, sir, nagre-resist sila dyan pumunta. Kasi nga, ipapakulong nyo eh. Pag mali yung sagot, kulong ka. May history na kasi, sir. Katulad nga ng sinabi ko kanina, kinulong nyo nga ba naman yung chief of staff ng vice president, colonel, general. Oh, sinong hindi matatakot sa inyo, sir? Sinong hindi matakot pumunta dyan? Mga vlogger lang. Diba, sir? Ikaw kaya lumagay sa kanila, tawagin ka, tapos sila yung magpapakulong sa'yo. Tama ba yun? Tuloy natin. hearing that it is not Congress who's going to regulate that, so be it. We're not going to argue and debate. If you want an NGO to do that, then let's do it. NGO. The Congressman, fact remains that the main objective really is a regulatory policy. Correct. Nothing more, nothing less. Wala hong entrapment dyan, wala hong detention dyan, wala hong ano dyan. Kung ikaw ay nando dun sa kabilang panig, wala namang problema yun eh. Opinion mo yan at right mo. Sir, madali mo lang sabihin yan dahil nandyan kayo, ini-interview ka lang. Manumpa ka, sir, na walang detention dyan. Manumpa ka, under oath, na walang makukulong dito. Kayong lahat na nandyan na congressman. Kasi sir, dala na nga mga tao, sir. Dala na. Kasi nga, yung hindi nga ordinaryong tao, may mga posisyon sa gobyerno. Napakulong nyo nga eh. Ang masakit pa, ang nagpakulong pa, convicted. Diba sir? Kaya, natatakot sila. Anong pa kayo, sir, na walang ipapakulong dyan? Ang tanging natin dito, suggestion lang, kung ano yung opinion nila na gagawin natin. Yan lang yun, sir. Pero, kung hindi sila nakakasiguro na walang mangyayaring kulungan, hindi talaga sila titigil. Hindi titigil, hindi sila pupunta dyan. Tandaan mo yan, sir. Hindi talaga sila pupunta dyan. Kasi, bakit sila pupunta dyan? Kung ang resulta naman, nasa kulungan sila. Tama ba, sir? Madali nyo lang sabihin niya kasi ni-interview lang kayo eh. Para maengganyo sila na pumunta dyan. Pero, ang katotohanan yan, gusto nyo talaga silang busalan. Bakit hindi nyo pag-usapan dyan, sir, yung insertion ng budget? Yung akusasyon nila Duterte na bangag yung presidente natin. Ba't hindi nyo, ano yan? O yung sinasabi ni Duterte na may plano si BBM na ng martial law. Bagay, hindi naman malayo yan. Kasi Congress naman ang mag-ano dyan. Yun ang mga sinasabi ni Duterte. Si Duterte lang ang tanungin nyo dyan, saan niya nakuha ang impormasyon na yan. Yung maraming na sinabi ni Pangulong Duterte dun sa rally sa Cebu na binibenta na yung mga ginto. Ba't hindi yun ang tanungin nyo dyan? Ba't mga vlogger talaga? Tuloy natin. Yan. And we respect that. We honor the provisions enshrined in our Constitution. Wala ho kaming ibang dyan. Kami, gusto rin namin naman na na-honor din lahat ng ating karapatan pantao na nakasaad sa ating salita. Yan, sabi niya, karapatan ng tao. Okay, sige. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ang ating reaction sa interview ni Congressman Barbers. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Paki-subscribe po, like, share, and
sa aking YouTube channel na si Deo Duran. Maraming pong salamat. Bye. Ingat po.